Yan, Ismaila. Yan, here. Go. Sa kalimlas. 2, 1. Okay lang. Packaging tape o kaya kahit anong tape na pwedeng idikit nyo para madala yung bulo niya. Pangalawa, kung madikitan kayo ng basil o higad, dumikit sa inyong balat, luhusan nyo ng tubig yung sa ganun, hindi magkalat yung kanyang balahibo. Matatanggal yun, hindi kayo ma-allergy, hindi makakati. Dito po, ang apekto nito, kung hahawakan nyo, wala naman siyang allergy, walang lalabas sa dakta. Ang iiwasan nyo po yung putulin. Yung dakta makikita nyo kulay puti, agad yung makati, may isipan yung kamuti ng dalawang kamay nyo. Kaya makikita niyo isama sa lupin sa yan po ay papantal na magsusugat na parang rasis kaya kumakalat sa buong katawan. Yan po ang iwasan nyo. Kahit sa bundok, kahit saan kayo sulok ng Pilipinas mapunta, alam niyo na magiging magtutok. Iwasan nyo po. Ang klaseng dahon niya, ganito po, mga ligas. Ganyan po, tatandaan nyo yung parang sa mangga. Iwasan nyo po maputol. Kaya dito po, baka nyo po gusto natin nasa isipan lang po lang gusto natin iwanan. Yung pala isipan baga, parang wishing tree. Kung ano yung gusto nyo igulat sa kanyang dahon na mismo, iiwanan nyo sa mismo doon sa butas. Hindi ko naman sinabi na umakit kayo para kumuha ng dahon. Yun na nalalagdag na galing sa kanyang puno. Kung wala man, kung hindi tatalap, pwede hawakan ninyo yung puno o kung ano yung gusto nyo. Ano yun, linunok na ng sawa? Nakita na lang po. TikTok. Naano nyo po ba? Natutunugan nyo po yung Bantakay Falls? Yung mataas na pool sa ano? Yung Bantakay Falls, ang barangay po nung nakakasakop dun ay barangay ng Santa Catalina, Sikyo. Yung Santa po, galing mismo dun. May isang babae daw po na namasyal na taga Santa Catalina na pumasok daw po sa kanyang na hindi na raw po nakita ng mga atimunanin o mga kanukalan nila. Kaya, yan na nagsimula yung Club Santa. Galing dun sa babae taga Santa Catalina na pumasok na hindi na nakita. Kaya sa tinawag na Club Santa. So hanggang sa po ng liwanag, hanggang doon po yung ating sitsulan. Yung lamig po na nararamdaman nyo, yun po ay may butas sa ilalim at sa ibabaw. Kaya yung hangin na nanggagaling sa bangin, pumapasok sa loob. Kaya ang mga stalagmite at stalactites na nabubuhay sa loob ng beda dahil sa lamig. Namamatay lang po yan, yung mga koral, paghahawakan natin. Dahil yung init na natatransfer sa batong lamig, nagiging ganito siya pag hinahawakan. Opo. Pwede po kayo dyan mag-picture, mag-selfie kung gusto po ninyo. Okay.
pwedeng nakatayo. Rotaling gapang po. Yan po natin makikita ang mga malalaking paniki. Kumbaga ang tawag dito sa amin kabag. Yung malalaki na talaga. Pangalawa po, meron po dyan sa loob ng mga maaaring makita niyo po dyan yung mga viper. Muranin o cobra, mga pinapangalan po ng mga ganyan. Sinasabi po namin ito para pagpasok nyo sa loob, kung makita nyo man sila, hindi na hindi na kayo yung takot-takot. Pwede nyo puntahan ito, ito yung sinasabi ko sa inyo, kailangan nakaset ang schedule. Kaya sa tinawag na pinagbandirahan cave po, siya po ay malapit na sa ilalim ng summit na pinagbandirahan. Halos ito na yung ilalim. Mataas na yun ang kami. Bali, kalahating metro balikan, mararating po natin yan. Nalobot ako. Ito yung bandaan. Ay, exit na po rin. Dati po ang daan dito lupa. Magandang po. Mamaya po may makakatulog po kayo. Hanggang 1 kilometer po. Pagdating po natin ng 1.5, yung 500 meters po na dito.